Samantala, pinapagtulungan na ang Pilipinas sa International Police o Interpol para maisyuhan si dating presidential spokesperson Harry Roque ng Red Notice. Kaugnay ito ng kinaharap niyang qualified human trafficking na iniuugnay sa iligal na operasyon ng Pogo. Kasunod nito, muling itinanggi ni Roque ang pagkakadawit sa issue at iginiit na hindi arrest warrant ang Red Notice at na wala pa ring magagawa ang mga kapulisan dahil may nakabinbin pa siyang asylum request sa the Netherlands. Narito ang balita. Nagsumite na ang pamahalaan ng Pilipinas ng isang Red Notice request sa International Police o Interpol laban kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Sa isang pahayag nitong linggo, kinumpirma ni PAOK spokesperson Dr. Winston Casio ang hakbang na ito ng Pilipinas laban kay Roque kaugnay ng pagkakasangkot nito sa iligal na operasyon ng Pogo. Nahaharap si Roque sa mga kasong qualified human trafficking at nakitaan ng umano'y paglabag bilang legal counsel ng Whirlwind Corporation na siyang nagpaupa ng lupa para sa operasyon ng umano'y scam hub sa Pampanga na pagmamayari ng Lucky South 99. Mula nang madawit sa issue, hindi na rin humarap si Roque sa investigasyon ng House Quad Committee bago tuluyang lumabas ng bansa Setyembre ng nakaraang taon. Makailang ulit na ring itinanggi ni Roque ang pagkakadawit sa issue at nanindigang ang paglabas niya ng bansa sa gitna ng investigasyon ay saklaw ng kanyang karapatan. Katunayan po, yung kaso laban kay Cassandra Ong, nung unang sinampa ng PAOCC, hindi ako kasama. Na-realize nila, oy, kailangan natin isama si Harry Roque dahil hindi makakancel ang passport, hindi natin makukulong. Kaya hinabol nila ang supplemental affidavit na pulis lang ang nagsampa at wala namang kahit sinong testigo. Hanggang ngayon po, walang kahit sinong testigong nagsabing meron akong recruit sa pamamagitan ng dahas para pagsamantalahan ang kanilang mga trabaho at walang kahit anong ebidensya na ako'y kabahagi ng isang conspiracy para to commit human trafficking. Depensa ni Roque, walang ebidensya laban sa kanya para sa kasong human trafficking at na ang pagrepresenta niya sa Whirlwind at pagsama kay Cassandra Ong sa PAGCOR ay parte ng kanyang trabaho bilang abogado ng nasabing kumpanya. Sa isang hiwalay na video, iginiit ni Roque na magkaiba ang kinaharap niyang kaso sa kaso ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at na siya ay ginigipit lamang ng administrasyon. Ay dahil akong sinisisi doon sa pulboronic video. Well, pwede ba? Liza Araneta Marcos, ikaw daw talaga nagpapadikdik sa akin. Ang aking mensahe sa iyo, itigil na yan dahil nagsimula na nga si Amy Marcos. Yung pulboronic video na sinisisi mo sa akin, corroborated na, authenticated na by Amy Marcos. So give it up. Pagdating naman sa nilulutong Red Notice para sa kanya, nanindigan si Roque na hindi ito magsisilbing arrest warrant laban sa kanya. Iginiit din niya na hindi maaaring kumilos ang Interpol, maging ang Dutch police hanggang nakabinbin ang kanyang asylum request sa the Netherlands. At kung ang rason man daw ng posibleng pag-issue ng Red Notice laban sa kanya ay ang pagsuporta niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala raw siyang pinagsisisihan. So alam din nila kung bakit ako hinahabol ng gobyerno, no? Dahil ako talaga ay naging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ako nagsisisi. Hanggang aking kamatayan, hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat at yan po ay aking ginawa. Uulitin ko po muli lahat ng aking ginawa dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. I will not apologize for it. I will not regret it. Samantala, nag-issue naman na ang Interpol ng Red Notice laban kay Ong at kay Ronilyn Baterna para rin sa kasong human trafficking. Kamakailan nabunyag sa Senate plenary na wala na si Ong sa kustudiya ng Kongreso at itinuturing na ngayon bilang nagtatago sa batas. Para sa EuroTV News, Mia Layagi, sumasaludo sa bawat Pilipino.